Quick update lang tayo sa BTC. Titignan natin kung anong ginagawa ni BTC sa ngayon, no? At potential direction na gagawin ni BTC. So, nagkaroon tayo na, no, ng some sort of dump dito mula dito sa resistance level na to, which is 0.618 area. So, maraming resistance dyan. So, pupunta tayo ng regular chart. Sabihin natin, ganyan, 618, golden pocket. Actually, no, burin mo natin lahat. Yan, burin mo natin lahat. 618. Hindi siya fully close kung naka-logarithmic chart. Kapag regular, ganyan din. Babalik natin logarithmic kunwari. Tapos, tignan natin yung isa pang move. Kung may ABC correction tayo dito, ABC, dapat ang target nito sa fib retracement, 0.618. No? Actually, lagpas pa. 1.272 pala to, sorry. Ang trend-based fib extension yung, anong tawag dito, ang 0.618. So, na-reach rin yung target niya. At lastly, yung trend-based fib extension, no? So, fib extension mula dito sa ilalim. Kung A-wave to, dito. Papunta dito sa ilalim. 618 lang ang target dapat. Yan. Zoom in tayo. 618. Itong area to, no? So, meron tayo, magulo na, no? Uusog natin to the right. Yan. So, meron tayo dito na almost sa tamaan niya. Meron tayo dito sa 1.272. Natamaan niya yung longer time frame, golden pocket na medyo nag-breakout ng onte, pero bumalik lang ulit. Kung titignan natin lahat yan sa regular chart, actually, patong-patong to, no, na resistance. Yan. So, makikita natin 1.272, 618 na golden pocket at yung golden pocket din ng yung mas malaking anong tawag dito? Mas malaking corrective na fib retracement, no? So, lahat siya andi dito sa area to, no? Kung bakit tayo nagkakaroon ng some sort of rejection. Siguro, hindi natin sure. Okay? So, alam natin mayroon tayong some sort of resist. Actually, Ctrl Z ko para maibalik ko yung mga drawing ko kanina. Yan. So, makikita natin, meron din tayong level dito, which is, marami tayong mga touches dito. Mga support, medyo balimbing pa, no? Resistance, medyo balimbing na, na support. Makikita natin, meron tayong support dito na binrake ng malakas. Then, ito ulit, no, yung rejection. Okay? So, itong 64,500 na pag-usapan natin to last time, no? Na malaki ang chance na kapag na-break to, baka sumunod na itong area ng 68,300 area, no? Kaso hindi nangyari. So, nag-breakdown tayo. Dito, nag-breakdown tayo. Ngayon, titignan natin sa shorter time frame. Sa shorter time frame, etong dump ba na to impulsive? So, eto lang yung ito yung medyo hindi ko makita yung bullishness sa ngayon. Kasi 3 waves pa lang to. 3 waves. In case na meron tayo, only way lang na para maging bullish to ay kailangan maging leading diagonal to na ganyan. So, buburin ulit natin ng mga drawing natin. Leading diagonal, sabihin natin, baka banda dito yung, baka mali pa to, no? Baka ganyan, sabihin natin. Leading diagonal na sabihin natin, pwedeng parallel channel lang, or ano ba tawag dito? Ascending channel lang, no? So, pagka ganito ang move, check natin kung may possibility of bullishness to. So, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 na possible gawin. Okay? So, itong dump na to dito sa bounce na to, at meron tayong medyo papump na galaw at medyo nagdadump ulit tayo, hindi natin sure, pero etong move na to kailangan makakita tayo ng mas malakas na bounce papunta dito sa area ng mga ganito. Hindi ko sure kung saan banda, pwedeng dito, pwedeng dyan, no? So, yung titignan natin sa daily saglit, potentially baka yung descending channel nito, baka ganyan,
Hindi natin masasabi. Pwede ring, ano ba? Saan ba pwede may resistance dito? Dito, no? Parang may some sort of resistance dito. Ayan. Mga touches. Rejection, dump, no? Potential, baka dito lang, ganyan. No? So, yun yung nakikita ko para maging bullish, no? So, ito bang move na to ang tanong? Tingnan natin, ay mag-load. Ayan. Itong move ba na to tutuloy pataas, no? So, meron siyang ano, no? Possibility na umangat kasi ang leading diagonal nag-consist ng ito yung problema pala, no? 53535 dapat or 33333. So, tignan muna natin. So, ito mukhang 3 waves. 1, 2, 3. Meron tayong, sabihin natin 1, 2, 3. Sabihin natin meron tayong 1, 2, 3 kunwari, ganyan. At ito bang move na to 1, 2, 3 ba to? Actually, baka dito to, no? Yan. Itong move ba na to 1, 2, 3 lang rin ba? Ang pinakatanong. 1, 2, 3, ganyan. Hindi ko sure to, no? Mas mukha tong impulsive. Kasi kung makikita natin, etong mga ABC na to, puro ano to, no? Puro overlapping. Ito, no? Makikita natin yung A, tapos biglang may pump pa dito, mag-overlap, tapos C. Tapos dito, tatlong waves lang talaga to, no? Tatlong waves, hindi mabibilang as 5 waves to. Hindi natin makita yung 5 waves dito, no? At may overlap din siya sa mga point na to, no? Yan, may mga overlaps siya. So, medyo malabong ABC correction to kasi kung titingnan natin to, possible pa maging ABC correction niya, pero yung probability niya medyo mababa, no? Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Which is nag-i-indicate na etong move dito, etong ginawa na to, actually baka na to, no? Mukha tong 5 waves pala, no? Etong move na to, baka hindi ABC to. Etong structure na to, mukhang hindi ABC, mukhang 5 waves. So meron tayong 1, 2, tapos rising, ano to? Teka. Parang rising wedge ba to? Triangle wave na correction. So mahirap i-labelan to ng ano, no, ng 1, 2, 3, 4, 5, pero sabihin natin ito yung second wave. So meron tayong first, second, third, fourth, fifth, higher high to, no? Teka, ABCD ba to? Leading diagonal ata to, no? So 1, 2, 3, 4, 5, then isang dump, then pump, then siguro, di ko sure, no? Basta mukha tong 5 waves, no? Itong structure na to, mukhang 5 waves. So kapag 5 waves yan, medyo baka hindi na kayo nakakasunod, no? At meron tayong ABC 5 waves. Meron tayong potential na ABC correction. So tumataas nga yung probability na may ABC correction tayo. So buburahin ko lang to saglit. Ito, tsaka ito. So ang ABC correction 335 kapag type of parang flat correction. So mukha tong flat correction, no? Hindi siya exactly perfect na flat correction, pero hindi rin siya yung zigzag na ganito kalalaki, no? Na matataas yung pump or matataas yung dump na type of correction, no? So mukha tong flat correction, type of flat correction. Hindi ko sure kung anong type of correction to, pero alam natin meron tayong 3, 3, 5. Okay? So tumataas yung chance na itong buong to, itong buong to, baka leading diagonal to. So medyo bumababa na yung probability na ABCD ito. So ganito yung itsura na ABCD. A, B, C, D, E.
dapat mag-aaroon tayo ng breakout dito na impulse. 1, 2, 3, 4, 5 dapat. Pero sa nakikita natin, ABC siya. So, ang only way para maging ABC siya, ay leading diagonal na pa-bearish. 1, 2, 3, 4, 5. Then, mag-aaroon tayo ng corrective move, ABC. Ganyan. Kaya tayo nag-aaroon na, ng parang 3 waves lang sa loob. So, pupunta tayo ng 1 hour ulit. So, ang structure niya sa nakikita ko, mukha siyang bearish. Mukha siyang bearish kasi meron tayong impulse dito. Ibig sabihin, meron tayong potential first wave. Potential first wave. At may paparating tayong second wave. At third wave, fourth wave, fifth wave, kung saan man to. At ang kaalabasan, baka itong move na to. Ayan, so. Itong move na to, ay baka magkaroon tayo ng mas malaking macro first wave, or sabihin natin baka ano lang, no? Baka C wave lang to, no? Hindi natin masasabi, no? Kasi possible na meron pang mga ano to, meron pang mga iba't ibang klaseng move to, no? Teka lang, punta tayo ng daily na possible pang maging bullish, pero iba dapat yung structure. So A, B, C, D, baka pwedeng dito yung A, B, C, D. Tama ba to? Teka lang Hindi, dapat be-breakout na to no? Hindi, teka lang Ano nga ba yung idea nito? Teka. Leading diagonal na corrective move. Okay, sorry. So, leading diagonal na corrective move. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Then, mag-aaroon tayo ng yung C wave na impulse. Kumbaga. Ganyan. So, pwedeng maging ganito to, no? Pwedeng maging ganyan. Ibig sabihin, 5-3-5 na baka mas malalim to, no? Baka mas malalim. Na ganyan. Di natin sure. At mag-aaroon tayo ng ABC correction. So, A, B, C correction, then pump. Okay? Then doon natin makikita yung mga support levels, no? Dito sa area to. Tsaka dito banda. Dito banda, no? Ito. Yan. So, pwede pa rin maging bullish to, pero ang kaalabasan, mag-aaroon tayo ng lower low dito sa 49K. Okay? Doon pa lang tayo, pwedeng maging bullish. Sa nakikita ko, at least. Kung ano to, no? Kung etong ABC, o etong move na to, etong pump na to, itong bounce na to, hindi impulse. Most likely, hindi pa tapos yung correction kung bullish tayo. So, para maging bullish sa gantong structure, magdadampa muna ulit. Okay? Ayun yung nakikita ko. Okay, so, alisin natin to ulit. Yan. So, makikita natin dito sa 1 hour. Yan. Meron tayong 5 waves na potential, no? So, mula dito sa taas, nasaan yun ito? 1, 2, 3, 4, 5. Then, itong pump na to, most likely baka 3 waves to, no? Hindi ko sure, pero highly likely na 3 waves dapat ang gagawin nito. Malalaman natin na 3 waves lang to kapag tatlong waves. Pag yung una niya, tatlong waves, no? Kaya, 1, 2, 3. Then, binalikan niya yung A wave. Ito, binalikan niya A wave. So, magiging kakalabasan nito para tong some sort of flat correction na 335 na naman, no? So, magkakaroon to ng ABC, A, B, C, ganyan. Kunwari, ito yung medyo mas na-expect kong mangyayari. Then, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan na type of correction. So, kung titignan natin, i-fibs natin to, most likely 0.5 o kaya 618. Naka-fib extension tayo. Kailangan fib retracement. Yan, pwedeng dito sa 0.5 o kaya dito pa sa 618. Okay, itong dalawang to yung mas importante. Makikita natin kung nasaan yung mga importanteng levels, no? Meron tayo dito na ginagamit natin as resistance, ginagamit as support. At sa longer time frame, punta tayo yung 4 hours. Oops, sorry.
Sa longer time frame, meron tayong parang some sort of resistance dyan. Aray ko. Sorry, excuse me. Parang ganyan na ata yung itsura. Hindi ko sure. Bandang 61,500 area. So, possible na baka maiksing C-wave lang to. Ganyan, lunari. Yan, maiksing C-wave. Hanggang dyan lang siguro pwede. No? So, dun din yung breakout point at breakdown point. So, potentially, pwede tayong mag-retest dito at mag-dump. No? Kung higher, meron tayong saan pa pwede? Parang dito sa mga area to, no? Meron tayong some sort of isa pang resistance. Doon din siya nag-start na magkaroon ng malaking break, then retest, then dump ulit, no? So, kung 618, most likely dito sa mga area to, no? Okay? After nun, nakakalabasan, baka magkakaroon pa tayo sa pang-dump at medyo malaking dump yun. Kasi third wave yun, no? So, kung nakasunod pa kayo, meron tayong potential first wave. Ito, no? Potential first wave ng potential dump. First wave, second wave. At yung third wave, madalas malaki. Okay? Yan. Baka bumagsak na tayo sa 49k below siguro. Hindi ko sure, ha? Pero yun nakikita ko sa ngayon. Para maging para medyo hindi maging bearish, kailangan hindi mag-overlap dito. Yan, hindi mag-overlap dito. At magkakaroon ng chance yung bulls kapag nagkaroon to pag nag-bounce dito banda, wag lang siyang mag-bounce ng andi dito sa ilalim galing na mag-bounce pa ganyan, kasi hindi na pwede yun. Pwede pa rin naman maging bullish, pero ibang sitwasyon naman yon. Pero bumababa yung probability ng bullish nun kapag nangyari yun, no? So, para magkaroon tayo ng bullish probability na mas mataas, kailangan magkaroon to ng hindi overlapping na isa pang higher high. Okay? Pero sa ngayon, hindi ko makita na sobrang bullish sa ngayon. At least sa structure, no? So, ano pa ba? August 30 na ngayon, no? Sa 1 AM. So, tignan ko lang yung monthly. Ano itsura ng monthly? Bullish pa naman to, no? Sa longer time frame, siya week down siya, pero siguro baka close above pa rin naman dito. Ayan. So, generally, hanggat nandito tayo above, above dito, bullish pa rin naman tayo. So, meron tayong case na bearish na ABC correction lang, no? Na ganyan, no? ABC correction. Or actually, baka ito, no? ABC correction. Baka medyo mas malalim ng onte, then mag-wick down, close above, then pump. Possible yun, no? Okay? So, may potential pang mag-higher high si BTC. Pero papalapit kasi yung September. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa September, no? Kung alam natin magkakaroon tayo ng rate cut, pero hindi natin sure kung paano mag-react yung market, no? So, ano pa ba? Ayun na siguro update natin sa BTC. So, abang na lang tayo kung kung magbabounce na ba agad to, or babalikan niya ba tong 59,600 area na to, o ano ba to? O basta mga banda doon. Kung balikan niya, medyo tumataas yung chances na may bearish move tayo sa short term, up until siguro next month, baka bearish. Di ko sure, pero ayun ang nakikita ko sa ngayon, no? So, punta tayo ng SPX saglit. Nagtatry ulit mag-pump. Taka lang, na-atching ako. Nagtatry ulit mag-pump sa SPX, no? Pero di niya pa rin na higher high to. Okay, si Nasdaq, tignan natin. Nasdaq medyo mas mahina kaysa sa SPX. Dow Jones, kailangan ba natin check si Dow Jones? Si Dow Jones nag-higher high, no? So, walang masyadong tumitingin sa Dow Jones ata. Di ko sure, pero mas importante yung SPX tsaka Nasdaq sa tingin ko. Sa DXY, tignan natin. Si DXY, medyo mahina pa rin. May konting recovery, pero mahina pa rin si DXY. So, marami pa rin chance tayo mag-pump sa mga susunod na araw, kung in case man na na puro
puro some sort of consolidation to in case some sort of puro diagonals ang gagawin nito, no? O kaya mga triangle waves, mga ganyan. So, hindi natin sure pero at least sa pinakatingin ko sa ginagawa niya ngayon ay baka baka mag-dump, no? Hindi natin sure, baka dito siya magda-dump or dito sa mga area yan, or natapos na ba yung ABC correction niya dito pa lang, ABC. Hindi ko rin alam, no? Pero mukhang mukhang meron pang isa pang push up to, at least sa shorter time frame mukhang meron pa. Okay, so ayun siguro update natin. Yung trading idea, check na lang sa sa fibs natin, ganyan. Pwede kayo mag-short. Sa tingin ko, mag-short pa ako dito pa sa after pa mag-bounce na ito. Dito siguro sa 0.5. Hinihintay ko talaga 61,500 kasi resistance to, no? Ito, resistance to. Medyo malayo pa siya na onte. Ayoko magdagdag ng short ko ng meron pang potential na gagawin pang ganito, no, na meron tayong basa na baka pwede pang magganito tsaka ganyan, then tsaka pala magda-dump, or baka higher pa to na tsaka magda-dump. So ayaw pa magdagdag ng hindi siya sakto sa sa resistance level, unless kung yung yung ba tawag dito, unless yung leverage ko ay mababa, magdadagdag na ako dyan para hindi ko nahihintayin. At mag-stop loss lang ako siguro dyan. Yan. No? Siguro, safest dito kung mababa yung leverage, ganyan, no? Stop loss dito banda. Kasi most likely, baka diretso na yun pataas. Okay? So, hihintayin ko to either dito, sakto dito sa mga 61,500, 600, ganyan. O tapos kung mag-wick up, baka dito sa mga area to, no? Dahil mag-short. So, ang long naman, kailangan hindi siya babalik dito, so anywhere dito pwedeng siguro mag-long, hindi ko sure. Kaya medyo hindi ko gusto mag-long dito sa mga part na to kasi bandang gitna to, no? Walang malaking support dito sa ngayon. Pinakamalaking support ata itong, tingnan natin sa daily saglit kung meron. Ito siguro. Kung i-extend natin, meron tayong support, malaking breakdown, malaking breakout. Tapos ginagamit as parang malaking breakdown, medyo hindi balimbing, resistance, support, breakout, no? Yan. Tingnan natin ngayon sa 4 hours ulit, balik tayo. Actually, baka ngayon na, no? Pwede na, no? Mag-long, hindi ko sure, no? Stop loss na siguro, masasabi ko stop loss ako dito, no? Yan. Kaso sa tingin ko baka masyado maaga to, baka dito pa to, ewan ko. Let's siguro update natin. Ingat sa trades, GG's boys.